Ng ladder, after mga ilang minutes, pababa na ako. Nahulog ako. Alam ko na merong diferensya yung leeg ko. Alam ko para may bali ako kasi hindi ko na ma-move ang buong katawan ko. Tumatawag ako, walang sumasagot sa akin. Nadidinig ko, itong aso, parang gusto niya lumabas. Kahol siya ng kahol. Makulit na kinakatok-katok ni Sassy ang pintuan at walang humpay ito sa pagtahol para matawag ang atensyon ng kasambahay ni Luisa. Yung maid namin lumabas. Pagtingin niya, nakita niya ako. Bagsak sa akin yung ladder. Tapos yung may paso na ano rin sa akin, pindang. Sabi ko, I cannot move. Call for help. Dahil sa matinding bagsak ni Luisa, naparalisa ang ilang bahagi ng katawan niya. Dahil sa depresyon, tinangka niyang magpakamatay. Pero pinigilan siya ng alaga. Sabi ko, wow, itong asong to. Sabi ko, ganun. Parang niligtas na nga ako. Ito, parang may malasakit siya. Parang i-entertain niya ako. Parang anak na ang turing ni Luisa kay Sassy. Kulang pa nga raw itong kabayaran sa pagsalba ni Sassy sa kanyang buhay. Kung hindi siya nag-ingay doon, walang nakakita sa akin sa likod. Kasi morning yun, umaga yun. Siguro wala na ako dito sa mundong ito. Kundi dahil sa kanya, utang ko talaga ang buhay ko kay Sassy. Utang nga daw nilang lahat ang kanilang buhay sa mga asong ito. Oo nga't hindi sila tao. Pero dahil sa kabayanihang ipinamalas, higit pa sa pagpapakatao ang kanilang ipinakita.